mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala nito'y sinulat upang sumampalataya kayong
si Jesus ay Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po ay araw ng banal na awa po ng ating Poong Jesus Nazareno. Nais ko pong banggitin ang pinakamamahalagang mga sinabi po ng Poong Jesus Nazareno kay Saint Faustina Kowalska. Ang larawang dinikta po ng Poong Jesus Nazareno kay Saint Faustina Kowalska kung ano ang ayos na magpakita sa kanyang mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang larawang pong naririto sa gawing kanan ninyo, kung paano ang ayos ng kanyang mukha at kung paano inilahad ng Panginoon ang kahalagahan ng banal na awa, ang tubig at dugo na dumaloy mula sa kanyang tagiliran na siyang magbibigay ng katugunan bilang kaligtasan natin. Sa kanya pong diary ni Saint Faustina Kowalska ay dinikta po ng Poong Jesus Nazareno ang mga mahalagang paghahandaan po natin. Sinabi po niya kay Saint Faustina kung paano po tayo maghahanda sa ikalawa niyang pagbabalik sa atin, preparing for the second coming. Nilinaw po ng Panginoon kay Saint Faustina na pangangailangan na iproklama ang mensahe ng awa. Urgent, sabi po ng Poong Jesus Nazareno, urgent, kailangan. Dahil ang mundo ngayon ay nangangailangan upang paghandaan ang kanyang ikalawang pagbabalik. Tahasan po ito na binagkas po ng Poong Jesus Nazareno. Sabi po ng Poong Jesus Nazareno kay Saint Faustina, sabihin mo sa mundo ang tungkol sa aking banal na awa. Ito'y tanda ng pagtatapos ng panahon, sabi po niya. At pagkatapos na ito'y dumating, ay darating ang araw ng paghuhukom. Sa diary po ni Saint Faustina, number 848, kung meron na po kayong libro nito, mura lang po ito. Mas mura pa po ito sa cellphone natin, 150 pesos. Nandun po yung lahat ng mga salita na binigkas po ng ating Poong Jesus Nazareno kay Saint Faustina. At nais ko pong gamitin ngayong gabing ito, ang paanyayang ito. At sinasabi po, kailangan ninyong maghanda ang mundo sa final coming. Sabihin sa mga kaluluwa tungkol sa dakilang awa ng kanyang sarili, ng mercy of mine, ng aking awa, dahil sa nangyayaring kalagayan ng panahon at ang araw ng kanyang paghuhukom ay nalalapit. Pero hindi po natin alam, hindi po sinabi kung kailan. At paulit-ulit pong sinabi ng Poong Jesus Nazareno kay Saint Faustina na kanyang iniaalay para sa mga makasalanan ang huling pag-asa ng kaligtasan. Sabi niya po, ang huling pag-asa ng kaligtasan. Iniaalok po sa atin ng Poong Jesus Nazareno na kanya pong sinabi kay Saint Faustina Kowalska, last hope of salvation. Dahil sabi niya, gaano man katindi at kalaki ang ating mga kasalanan, ninanais niyang tayo'y lumapit, bumalik sa Kanya,
at nangangailangan ng isang pagtugon ngayon at dito hanggang naririyan pa ang panahon ng kanyang awa. So meron po na kanyang inaalok sa atin hanggat may panahon pa ng kanyang awa. Ibig sabihin, ang pag-aalok po ng Poong Jesus Nazareno, ang kanyang banal na awa, sabi niya, kahit ano pang katindi ng iyong kasalanan, bumalik lang kayo sa akin hanggat naririto pa ang panahon ng awa. Hanggat mayroon pang panahon, sila'y lumapit sa bukal ng kanyang habag. Ang sinuman na tumatanggi, na dumaan sa pintuan ng kanyang awa, ay dadaan sa pintuan ng kanyang door of my justice, sa pinto ng aking katarungan. At nagsalita rin po ang mahal na Birheng Maria kay Saint Faustina. Sabi po kay Saint Faustina tungkol sa urgency. Ibig sabihin, ito na yung kailangan. Pag sinabing urgency, ang mensahe ng awa. Excuse me. Sabi po ng mahal na ina kay Saint Faustina, wala po tayong, ewan ko kung nakapost yung picture po ni Saint Faustina. Kailangan mo, sabi po ng mahal na ina kay Saint Faustina, kailangan mong sabihin ito sa buong mundo ang tungkol sa dakilang awa at ang paghahanda ng mundo para sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. At sinabi po niya, hindi siya bilang isang mahabaging tagapagligtas, kundi isang makatarungang judge. Ibig sabihin, patas. Sabi po niya, how terrible is that day. Sabi po ng mahal na ina, kaya paulit-ulit pong nag-aanyaya ang mahal na ina na kung paano po natin tutugon at tatanggapin ang banal na habag po ng Poong Jesus Nazareno. Oh, how terrible is that day. At kikilalanin ang araw na ito ng paghuhusga, ang araw ng banal na paniningil. Ang mga anghel tremble before it. Mga nanginig ang mga anghel nang marinig ito. Magsalita ka sa mga kaluluwa tungkol sa dakilang awang ito hanggang mayroon pang panahon sa paggagawad ng kanyang awa. Kaya po mamaya, after ng misa po natin, yung Divine Mercy Chaplet sa adoration po natin, pakanta po ito, yung Chaplet of Divine Mercy sa Pilipino. Si St. John Paul II ay nagkaroon ng lakas na ipahayag ito at aprobahan dahil ito ay urgency. Ito po ay ang pagbabanggit po ng ating Poong Jesus Nazareno ng urgency. At kaya't noong 1981 po, sa Shrine ng Merciful Love sa Colle Valencia sa Italy, ipinahayag po ng ating Santo Papa, St. John Paul II, na ipangalat ang mensahe ng awa. Isang katangi-tangi pong gawa, special task, na ibinigkaloob ng Diyos sa Kanya bilang Santo Papa, ng tungkol sa awa ng Diyos sa sitwasyon ng tao sa mundo ngayon. Ano ba yung sitwasyon ng tao sa mundo ngayon? Papalayo sa Diyos, ang simbahan, at ang mundo. At marami pong paanyaya po ang ating simbahan
sapagkat ito po'y naprubahan na pangangailangan ng ating kaluluwa sa ating panahon. Kaya't ang pagdadasal po ng Divine Mercy Chaplet ay may mga indulhensya na makapagpapalapit sa atin at makapagdudulot ng isang pagtugon na tayo'y magbalik loob sa Diyos, tunay na pagbabalik loob sa Diyos, at matanggap natin ang Kanyang awa. So ngayon po, ang binanggit po ng ating Poong Jesus Nazareno pagkatapos ng pagdiriwang ng Kanyang muling pagkabuhay, ang ikalawang linggo pagkatapos ng kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang second Sunday after Easter ay ang Sunday, the Divine Mercy Sunday. So nais ko po kayong anyayahan kung makakapunta po kayo sa St. Paul na tindahan po ng mga libro, ay meron po dong The Diary of Saint Faustina Kowalska, dictated by dinikta ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kanya.